Isang mainit na eksena ang naganap sa korte matapos harapin ni Congressman Rodante Marcoleta si dating Senate President Vicente Tito Sotto sa isang isyung yumanig sa publiko. Sa harap ng mga abogado at media, isa-isang binisto ni Marcoleta ang mga dokumento at ebidensyang umano'y magpapatunay sa mga pagkukulang at hindi pagkapare-pareho ng mga pahayag ni Sotto. Halos hindi makasagot si Sotto habang patuloy na inilalatag ni Marcoleta ang mga detalye dahil upang maging emosyonal ang dating opisyal. Maraming netizens at taga-subaybay ng kaso ang napa-react online. Karamihan ay nagsasabing deserved, umano ang nangyaring pagharap sa katotohanan. Sa social media, nag-trending ang mga hashtag na may kaugnayan sa pangalan nina Marcoleta at Sotto habang patuloy namang inuulan ng reaksyon ang korte sa husay at tapang ni Marcoleta sa kanyang paglalahad. Ayon sa ilang eksperto, maaring magbago ang takbo ng usapin dahil sa mga bagong ebidensyang inilantad ng kongresista. Habang nananatiling tahimik ang kampo ni Sotto matapos ang insidente, marami ang nag-aabang kung paano ito makaapekto sa kanyang reputasyon at mga posibleng susunod na hakbang. Sa kabilang banda, pinuri naman ng ilan si Marcoleta sa pagiging matapang at diretsong inilabas ang katotohanan sa harap ng publiko. Sa ngayon, patuloy pa ring inaabangan ng taumbayan ang susunod na yugto ng drama sa korte. Isang kwentong puno ng tensyon, emosyon at paghaharap ng katotohanan. Sino ang nasa likod ng pagsunog sa Davao? Masyadong malaki. Dahil ba ang mga taga Davao ay naunang rumisponde na walang politikang nangyari? Tanong lang yan, yan ay mga katanungan, mga kareaksyon. Yan ay mga katanungan. Dahil ba ang Davao ay, alam po ba ninyo mga kareaksyon na maraming nag-isip? Marami ang mga nagulat. Marami ang mga napahiling. Ano ba ang tunay na nangyari? Ano ba ang nasa likod ng sunog sa Davao? Yan po ang malaking katanungan ng ating mga kababayan. Bakit ang baha ay nasa Maynila, ang investigasyon ay nasa Davao? Kagabi nga lang Di ba? Bumana na naman itong si Dilimaw Zero budget daw si Vice President. Wala na po ang inyong santo. Wala na ang Diyos-Diyosan ninyong tamba. Pinapalibutan na siya ng batas. Pinapalibutan na siya ng mga ebidensya. Pinapalibutan na siya ng mga expose. At itong mga makakaliwang, itong MLA, malibog party list. Ano ba pangalan ng mamamayang malilibog mamamayang liberal, hindi malibog, liberal, mamamayang liberal ni Leila Dilimaw. Tatawagin ko si Junel. Hello Junel, puntahan mo nga si Delima, yanigin mo ang mundo niya, yung lindulin mo ang mundo niya para manahimik. Nag-resign ka na, sorry naman. Nag-resign, anong pangalan ng isa? Basta, hello, ikaw ba yung isa? Oo, yung isa, yung pinagawa niya ng bahay. Lindulin mo nga yung buhay niya paminsan-minsan. Si Dayo ba to? Si Ronnie Dayan? Lindulin mo nga si Delima paminsan-minsan. Nag-resign ka na rin, wala na lilindol. Anyway, mga kareaksyon, grabe po yan ang mga kareaksyon ang ginagawa ni Dilimaw. Zero budget, pero balikan po natin ang sunog sa Davao, mga kareaksyon. Sinunog ba? Nasunog ba? Sino ang nasa likod ng sunog dyan sa Davao? Masyadong mahiwaga ang timing. Di ba? Ako, wala akong ini-imply dito na baka sinunog ng ni ganyan, baka sinunog ni ganire, para magkaroon ng problema ang Davao. Lalo nyo lang pinapakita ang tikas ng Davao niyan Sa laki po ng sunog sa Davao, hindi man lang inabot po ng yung parang category 5. Pero sandali lang, naapula. Sandali lang, ang tanong,
ba't ang laki, ba't ang bilis na kumalat ang apoy? Yun ang malaking tanong dyan sa lugar na yan. Kaya mga kareaksyon, okay lang, sige, walang nanunog, nasunog na mag-isa. Okay, tanggapin na natin, di ba? Nasunog na mag-isa. Alright na, wala nang problema, di ba? Wala nang problema, si Madam Rowena Guanzon muna. Ito ang reaction ko ng pinatawag na ng ICI. Kaya lang, Madam Rowena Guanzon, yung ICI daw, parang lutong Macau yan eh. Parang lutong Macau lang yung ICI eh. Sabi ni Mayor Magalong ano daw walang transparency. Binabago daw yung mga ebidensya ba, ganon. Naniniwala si Baguio City Mayor Benji Magalong na pawang walang kawala sa pananagutan sina late Congressman Martin Romualdez at resigned o dating Congressman Zaldi Co kaugnay ng maanomalyang budget insertions. Ayon kay Magalong, isa rin si Health Secretary Ted Herbosa sa kanilang iimbestigahan dahil sa mga hinihinalang katiwalian sa loob naman ng Department of Health. O Magalong, dito muna tayo sa flood control ha. Dito muna, one by one lang. Dito muna tayo sa flood control. Baka iimbestiga ng Blue Ribbon yan ha. Mapapalayo tayo kay Remula. Dito muna tayo sa flood control. Para nakarating na nga ng Malacanang, di ba? Doon sa Aguada, naghatid ng pera. Dito muna tayo, Magalong, huwag muna yung Department of Health. Pakinggan ng DZRH exclusive report ni Dustin Bayog. Hindi lamang si Zaldico na dawit sa maanumalyang flood control projects ang dapat managot kung hindi pati ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ito ang naging sagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa panayam nito sa DZRH nang tanungin sino pa ang dapat makulong sa issue ng katiwalaan sa mga infrastructure projects. Aniya imposible na hindi alam ng dating Speaker ang mga naging pagtaas o insertions sa National Expenditure Program o NEP, particular sa inilalagay sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Doon ba lang sa mga bigla ang pagtaas, questionable na increase, insertion sa NEP, especially sa infra projects. Infra pa lang yan. Binabanggit natin. No? Questionable na yun eh. Hindi ka ba nag-iisip paano nagtaas? Anong intention mo? Bakit mo itinaas? Na alam mo naman kung anong absorptive capacity ng district engineer na yun o yung regional office ng DPWH. Yung nga yung hindi nga ma-explain sa amin yan. Mababatida kasama na si Romualdez sa nakatagdang imbitahin sa Senado sa nagpapatuloy na investigasyon ng flood control projects, sabisa na sabihin na siyang ihahain na rin kay resign ako Bicol Representative Zaldico at Senador na dating DPWH Secretary na si Mark Villar. Pagsisiwala din ni Magalong, humanda na rin daw ang Department of Health o DOH kung saan Secretary si Ted Herbosa nakabilang daw sa pangunahing inimbestiga ng grupong Mayors for Good Governance. Kala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Malapit ka na rin. Ganun, no? Malapit so, na hindi rin. lang DPWH? Hindi yan. Marami pa yan. Pero isa nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Ayon kay Magalong, ginamit sa politika ang programang MAIP ng DOH o Medical Assistance for Indigent Patients kung saan hindi raw pantay ang naging pamamahagi nito. By the billions din ho ba ang pinag-uusapan natin dito? Oo, malaki rin yan. Matindi din dyan. Ang kwan dyan, yung ginamit sa politika. Especially during the last election, yung MAIP na yan. MAIP. Kaugnay nito, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian sa panayam din ito sa DZRH na mayroong 11 bilyong pisong proyekto ang DOH na hindi tapos kung saan ilan sa mga ito ay konektado sa mga kontrobersyal ng mga kontraktor tulad ng mag-asawang Diskaya. So merong isang I think regional hospital yun. Drug treatment facility, no, na hindi natapos pero nakasulat doon sa sa report na tapos na. No? So ibig sabihin ay mga anomalous projects na nakatawid from flood control pumunta na ngayon sa Health Department. Samantala, pinag-aaralan pa ng Senado ang tila pagiral din ng korupsyon sa kagawaran ng kalusugan, gayon din ang pagtitiyak na hindi na ito mangyayari sa 2026 national budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako mga ka-reaction, yung PhilHealth, no? Hindi ang usapan dito mga ka-reaction,
isang tabi muna po natin yung PhilHealth, no? Dito muna tayo sa flood control. Nabanggit na si Martin Romualdez eh. Di ba, iimbestiga na si Martin Romualdez. Kaya lang ang problema, mga ka-reaction, ito yata nga Blue Ribbon Committee, wala nang hearing. Tapos na yata, magpapasa na sila ng partial, Ito naman si Pampilo Lacson, napag-ahalata itong Pampilo Lacson na to eh. Napag-ahalata to eh, kaya mga ka-reaction, wag po tayong magugulat isang araw na si Cayetano na Senate President. Ako, wag po tayong magugulat isang araw ha, kasi para yatang itong bilyar, gusto na naman bumaligtad. Okay lang, kahit na walang kredibilidad ang bilyar, okay lang pumunta sa minorya ngayon. Ay, tulong din yan. Paminsan-minsan, bawi naman sila, wag lang puro business. Integridad mo na, kaya lang, iniipit na sila eh. Wala na silang magagawa dyan kundi bumaligtad. Nanganganib na matanggalan ng lisensya. Ayan, ito pa yung pinakamalupit mga ka-reaction, matanggalan ng lisensya. Akala siguro ni Bonjing Remula ay matalino siya. Akala po niya siguro mga ka-reaction, kayang-kaya niya si Baste. Kasi yung isinampa nilang kaso doon sa ombudsman sa Davao na docketed na, pina-cancel pa, binigyan pa ng clearance para makonsidera na aplikante siya para maging ombudsman. Ang problema ngayon, dahil hindi pa nga siya ombudsman, kasi po ang ombudsman, impeachable yan eh. Hindi mo pwedeng i-demand yan, impeachable yan. Parang presidente tsaka vice-presidente yan. Kaya lang, hindi pa siya ombudsman ngayon, may kaso na. O magtutuloy-tuloy na yan. Kidnapping o. Diba tuloy natin ha? Yan ang pinakamalupit. Nanganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary Boying Rimulya at 3 iba pa. Matapos silang sampahan ng disbarment complaint ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng pagpapadala ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinatatanggalan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ng lisensya sa pagkaabogado sina Justice Secretary Boying Rimulya at Defense Secretary Gibo Chidoro sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matatanan nangyari ang pag-aresto noong Marso ng kasalukuyang taon sa kabila ng pagtutol umano ng dating Pangulo dahil sa kawalan ng balidong warrant of arrest at due process. Damay din sa disbarment complaints sina DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Anthony Fadolion. Ayon sa abogado, nilabag umano ng mga respondent ang Code of Professional Responsibility and Accountability. But this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Samantala, may pending application si Rimulya sa Judicial and Bar Council para sa ombudsman bid. Hindi maiwasan ng ilan na questionin ang timing ng reklamo. Pero gate ng abogado ni Baste, karapatan nila magsampa ng kaso anumang oras. The option to file it as to when depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the Revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So within the 20-year period, it's up for the complainant as to when to file it, because complainants may have different reactions, the psychological aspect, physical aspect, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But since they have already filed, then they have exercised that option. Sa panig ni Rimulya, hindi na raw niya ikinagulat ang paghain ng disbarment ni Baste, pero para sa kanya, forum shopping ito dahil meron ng naunang reklamo na inihain ng kampo ni Duterte. Expected yun, kaya nga, he filed in the Supreme Court already before. Forum shopping na to, it's forum shopping. Pero hirit naman ni Atty. Torion. The identity of causes of action is different. This is for the disbarment of the license of as a lawyer, whereas what we filed in the ombudsman would be the criminal aspects of the case as well as the administrative aspect of the case in the light of the fact that they are public officers. So as you can see, there is no forum shopping.
Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Marit Gonzalez, SMNI News. Ay, nako mga reaksyon. Tuloy-tuloy na po ang karma. Tuloy-tuloy na po ang pag yung tinatawag nating reconing na sinabi ng Pangulong Duterte. Nako. Oo, gusto po ba ninyong i-translate ko yan? Walang English eh. Naghanap ako ng English eh. Ta-translate natin eh. Sir, do you really want to show? Ito, si Akop. Nako, Akop, nananahimik yata si na Akop, mga reaksyon. Alam po ba ninyo last year, ganitong panahon, last year, ganitong panahon, nung ginigipit si BP Sara sa kanyang budget. Ganito, sakto, September, October, November, December. Ginigipit po nila si BP Sara. Ngayon, sila na po ang nagigipit. Sila na po ang nagtatago. Noon, si Saldico, ang sinabi niya, bakit hindi ka umarap? Noon, si Tambaluslos, ang sabi niya, bakit hindi ka mag-take ng oath sa BP Sara? Ngayon, si Saldico, nasa ibang bansa na nagtatago. Ngayon, si Tambaluslos, nasa ibang bansa na rin daw, wala na, tumakas na. Si Sandro Marcos na lang natira, di ba? Ipatawag si Sandro, walang yaka, Sandro. Pumunta ka dito, mag-explain ka. The Filipino people. Ito si Akop. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? May sarili silang batas eh, nung unang panahon eh. Nung panahon na ganyan last year, may sarili silang batas. Sundin po natin yung batas. Kaya nga sir, sundin natin yung batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir. Oh, sa bahay daw ng Kongreso. Sa bahay ng Kongreso, ang batas ay si Tamba. Mali-malit ang pera nga naman eh, no? Ang batas ay mali-malit ang pera. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Ay, nakakaya po eh, nakakaya. That is the decision of the committee as a whole. Yung decision daw ng committee yun, walang batas-batas, bending the law din sila. Walang batas-batas, decision ng committee. Tulungan ko lang kayo sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Walang yan. Last year po, ganito. Ginigipit po nila si BP Sara sa kanyang budget. Last year, ganito. Ginigipit si Marcoleta. Ngayon, sila na po nagtatago. Takbo ng takbo, tago ng tago. Hated me. Hindi pwede sabihin mo sa akin na you love me. Oh, isa pa to ha. Si Chihuahua. Para yata nananahimik si Chihuahua ya. Kaibigan na ni Yorme si Chihuahua. Si Yorme, ginitna niya kami sa laban, sa mga kurap. Maya-maya, kayakap na niya yung mga kurap. Malagya ka, Yorme, ginago mo kami. Wala ka sa ayos, Yorme. Di ba? Ngayon, pasikat na naman si Yorme. Mag-isa ka na lang. Bahala kayo kay Yorme. Ayoko na. Igigit na ka dyan sa away. Maya-maya yung kaaway. Magkikipagkaibigan siya doon sa kaaway. Walang yaka, Yorme. Ginago mo yung mga vlogger. Pweh! Hated me. Hindi pwede sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you. And because of that, isasampal ko ito sa'yo. Ngayon wala na si Abante, wala na yung angas niyang ganyan. Dati maangas sa mga animal na yan eh, yung mga quadcom na yan, yung mga young guns, nasan na? Si Gunggong. Si Suarez nananahimik. Si Ortega. Namimiss ko yung angas ni Ortega. Wala na yata si Ortega. Ba't nananahimik si Ortega? Baka masabit, baka masangkot, At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. Idol ko ano pangalan nito? Basta idol ko to, si Joey. Hindi naman tomboy yan eh. Tomboy ba? Hindi naman, di ba? But hate is such a powerful word, Mr. Chair. If you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and
Tuloy! Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Few moments later. Mr. Chair, I filed a libel suit against Kay, Congressman Barbers. kay Ace Barbers. Yes, Mr. Chair. Oo. Eh, huwag ka na mag-file ng libel suit sa akin. Wala naman akong sinabing masama sa iyo. Hated me. Walang yari si Abante. Pastor yan, pastor. Sir, kasi... Oy, ito na naman! Sir, kasi sabi niyo na... Yan ang pinaka-pro tempo liar. Senate pro tempore liar yan eh. Hindi raw niya kilala yung mga diskaya. 15 to 20 minutes meeting lang daw yun. Ano yun, short time? Inabot ka ng 20 minutes ha, malupit ka kung gano'n. Mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. A few moments later. Galing eh, no? Hindi niya kilala. Pero meron silang meeting 15 to 20 minutes. Sabi ni Mark Villar, tahimik lang ako. Pero sa pagkakataong ito, magsasalita siya. Papalag na ako. Pumalag na. Meron daw kasing kontratang nakuha ang mga Villar sa gobyerno noong kalihim pa ng DPWH si Mark. Paliwanag ni Mean Corbera. Mean. Magandang hapon, Nelson at Jen. Umangal si Senator Mark Villar sa mga pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama siya at ang kapatid na si Senator Camille Villar kasama ang kanilang ina na si dating Senator Cynthia Villar sa mga umano'y iniimbestigahan dahil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, may conflict of interest umano nang makakuha ng kontrata na abot sa mahigit 18 bilyon ang pinsan ni Villar na isa umanong kontraktor. Pero ang sagot ng senador, wala sa sino mang miyembro ng kanyang pamilya ang nakinabang at nakakuha ng anumang kontrata sa gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan noong sa paang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sabi pa ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang uri ng investigasyon dahil wala siyang itinatago. Wala rin siyang direct o indirect ownership o control sa interes ng anumang kumpanyang dumalahok sa mga bidding sa DPWH. Makukumpirmaan niya yan sa mga records na wala sa mga kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrato sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2021 kung kailan siya nanungkulan bilang kalihim ng DPWH. Balik sa inyo, Nelson at Chet. Pero bukod dyan sa kontrata na yan, may schedule na ba kung kailan naman iimbestigahan yung prime water, Meng? Di ba sabi iimbestigahan din yan? Inimbestigahan nitong linggo ng Senado yung prime water. Meron tayong story tungkol dyan. Nagisa nga itong opisyal ng prime water dahil wala silang maibigay na mga report tungkol dun sa ginawa nilang pagpasok dun sa joint venture agreement. Sa susunod na pagdinig ay pinagsusumite ni Senator Raffy Tulfo na sa chairman ng Committee on Public Services yung kumpanya ng lahat ng mga detalye doon sa kanilang mga finances. Ayun. Pero tanong nga, pagbalik nila, kung totoo bang ibinibenta na yata ng mga bilyar yung shares nila dyan sa prime water, no, Meng? Tatanong natin yan, Ted. Salamat na marami. Yan po si Mean